Isang mapagpalang araw po sa ating Panginoon at sa ating lahat. I'm Andrea po and nandito po ako para po ibahagi yung natutunan ko po ngayong araw sa ating daily devotion with Pastor Russell. So yung concept po natin today is day-age theory. So sabi po dito, an old earth theory of creation that views the days of Genesis first as extremely long ages of time. Ang day-age theory po ay isang pananaw sa paglikha po na nagsasabing ang mga araw sa Genesis 1 ay hindi literal na 24 hours, kundi mahahabang panahon o ages po. So, ano po ibig sabihin nun? Sa tradisyonal na pananaw po, ang anim na araw ay paglikha sa Biblia ay tinuturing na earth creationism. Pero ayon sa day-age theory, ang bawat araw po ay sa Genesis ay maaari tumutukoy sa libo-libo o milyon-milyon o libo-libo. Ibig sabihin po, maaaring ginamit ng Diyos ang mahabang panahon upang mabuo yung mundo, unti-unting lumitaw ang iba't ibang nilalang and natapos ang kanyang paglikha sa tamang oras ayon sa kanyang plano. So yung Bible readings po natin today is Hebrews chapter 11 verse 3, sabi po dito, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So yung teaching po natin ngayong araw, first teaching po natin, God could have created the universe over time. So hindi po limitado sa oras ang Diyos. Malawak at komplikado po ang mundo, kaya maaaring ginamit niya ang natural na proseso sa loob ng mahabang panahon. Para sa ibang Kristiyano, hindi ito nangangahulog ang mahina ang Diyos, kundi isang paraan para ipakita ang kanyang maingat na paglikha. Second po is, God could have created the universe instantly. So, bilang makapangyarihang Diyos po, kaya po niyang likhain ang lahat ng isang saglitan lang po. Hindi niya kailangan ng mahabang proseso dahil wala siyang limitasyon. Para sa iba, dapat literal na unawain ang Genesis 1 kung saan nilikha niya ang lahat sa loob po ng 6 na araw. And last po is, God created a literal Adam and Eve. So, hindi man pareho ang pananaw ng mga Kristiyano sa tagal ng paglikha. Malinaw po na may tunay na Adan at Eva po. Hindi lang sila katang isip, kundi mga totoong tao po na unang nilikha ng Diyos. Mahalaga po yun sa pag-unawa kung sino tayo, ano ang tama at mali, at bakit natin kailangan yung kaligtasan po. Sa ating application po ngayong araw, how should we respond or paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? First, believe in the literal historical Adam. So, kung hindi totoong tao si Adan, masisira ang pundasyon ng maraming aral sa Kristyanismo. Siya ang unang tao na nilikha ng Diyos, kaya siyang simula at ng kasaysayan ng tao. Second po is believe in the doctrine of the original sin. So dahil po sa pagsuway ni Adan, pumasok po ang kasalanan sa mundo. Dahil dito lahat po tayo ay nagkasala at may likas na pagnanasa sa paggawa po ng mali. And ang kasalanan po ay hindi lang isang simpleng pagkakamali, kundi isa po siyang kondisyon na nakaka-apekto po sa buong sangkatauhan. And third po is believe in the redemptive work of Christ. So dahil po nagkasala ang tao, kailangan natin ng kaligtasan. Si Jesus ang sagot sa suliraning punon, and ang kanyang sakripisyo po sa krus ay yung nagbigay pong daan para mapatawad at maibalik po tayo sa Diyos. And yun lamang po ang aking tutunan ngayong araw. Maraming salamat po and God bless.